Kapag ganito po ang kulay, posibleng may infection siya. Lalo na po kung thick, sobrang thick na po ang lumalabas sa kanya at may mabahong amoy na. Possible na may mga STI siya, tulo, or ano pa pong mga infection na dulot ng mga Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concerned video po. Ang sabi niya is, Miss Che, ask ko lang po, yung live-in partner ko for 3 years, bakit po kaya hindi pare-pareho ang kulay ng lumalabas na sa kanya? Minsan puti, minsan naman parang medyo green. Normal po ba yun? Okay, ang normal na kulay po dapat na lumalabas sa lalaki is whitish or medyo grayish. Pagdating naman sa consistency, dapat medyo thick ito. Hindi ito dapat tubig na tubig. Ang pagbabago po ng kulay na lumalabas sa lalaki, pwede pong may symptoms na sinasabi ito. Pwede po talagang magbago ito dahil posibleng may temporary issue kung bakit nag-iba yung kulay nung ng lalaki. Or possible din na may underlying condition siya. Okay, pag-usapan po natin ang iba't ibang kulay ng similya at kung ano ang dahilan kung bakit ganito ang kulay nito. Number 1, puti or whitish or slightly grayish. Yan po yung normal na dapat na lumalabas sa isang lalaki. Dapat clear ito para masabi mong normal ito. Hindi dapat tubig na tubig, dapat medyo thick ang kanyang consistency. Yun bang pagka ginanon mo, malapot-lapot? Kapag ito naman ay watery, yung parang tubig na lang talaga ang lumalabas, sign yan na mababa ang sperm count ng isang lalaki. So, posibleng may fertility problem siya. Pangalawang kulay, kapag yellow naman po or medyo green ang lumalabas, ito na siguro yung inaalala mo. Kapag ganito po ang kulay, posibleng may infection siya. Lalo na po kung yung green na yan ay sobrang thick na po ang lumalabas sa kanya at may mabahong amoy na. Possible na may mga STI siya, tulo, or ano pa pong mga infection na dulot ng mga sexually transmitted diseases. So, kapag ganito po ang napapansin ninyo at sa tuwing nilalabasan siya, ganito ang kulay, mabuti pong magpakonsulta na sa doktor. Mas maaga po na maagapan ito para mabigyan agad ng tamang gamot. Pero kung medyo nag-yellow naman, posible din po na meron kang medication na iniinom o may vitamins doon sa semen mo. So, posible po na kapag hininto mo kung ano man yung medication na iniinom mo, vitamins na iniinom mo, possible na bumalik po ang kulay nito doon sa normal color niya na whitish. Kapag meron naman pong color red kayong napapansin na lumalabas kasama nung kanyang yung ganito pong senyales ay medyo alarming. Possible po kasi na merong inflammation or pamamaga doon sa prostate glands ng lalaki. Or pwede rin pong may nag-burst or pumutok na blood vessel. Medyo alarming po ito lalo na kapag medyo nagkakaedad na ang isang lalaki. Kahit naman saan po kapag may blood na talaga nakasama, kung ano man yung mga lumalabas dyan sa atin, alarming po iyan. Diba kapag ang ihi natin ay may dugo na kasama, alarming din po yan. So magpakonsulta kasi baka meron ka ng urinary tract infection. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang lalaki. Kapag medyo brownish naman po ang lumalabas sa lalaki, possible na meron pong blood doon sa semen ng lalaki. Pwede po itong sign ng infection or inflammation o pamamaga sa loob ng ari ng lalaki. Or possible din na may bukol siya doon sa loob na kailangan ma-test or maipacheck sa isang eksperto. At kapag medyo orange naman ang nakita mo na lumalabas sa kanya, possible naman na kung ano lang yung kinain niya.
Baka kasama sa diet niya ang carrots. Or possible din na may tinitake siyang supplement na mataas ang level ng beta-carotene kaya medyo orangey ang color ng kanyang tamod. So again, ang kulay po dapat ng ating or yung lumalabas sa lalaki, dapat po niyan ay whitish at medyo thick liquid. Hindi po dapat thick na thick, hindi rin po dapat tubig na tubig or chunky ang lumalabas. Kapag color red po, medyo alarming ito. So better na magpa-consult po sa inyong mga doktor. Huwag pong matakot na kumonsulta. Kung mas maaga po ninyong mapatingnan ito, mas maaagapan. Mas magiging ligtas po kayo. Kapag yellow naman po, possible na meron kang urinary tract infection or may medication kang iniinom or supplement. Kaya nag-iiba yung kulay nung lumalabas sa lalaki. Kapag green naman ang lumalabas, medyo may amoy, makapal ang liquid niya. Ito po ay indication na merong STI, merong infection ang isang lalaki. Kaya better po na mag-visit kayo sa inyong doktor para mabigyan kayo ng tamang antibiotic. Mas maagapan po kung ano man yung posible na maging worse na maging epekto nito. At yung brown naman po, posibleng may blood doon sa semen ng lalaki. Could be a sign ng infection or inflammation. So hindi rin po magandang kulay ito. Kaya dapat na magpakonsulta pa rin sa doktor. At kung medyo orange naman po, possible na sa diet niya ay may carrot siya or meron siyang high levels ng beta-carotene na tinitake o supplement, kaya nagbabago ang kulay ng tamot niya. So, if the color change is the only symptoms and goes away, wala naman dapat kayong ipag-alala. Pero, kapag nanatili po yung mga kulay na yan at palagi ninyong napapansin yan sa mga mister or sa mga partner ninyo na nagbago talaga ang kulay nito, tulad ng mga nabanggit nating kulay, magpakonsulta na po sa doktor. Huwag po kayong matakot or mahiya. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!